Alam ko naman ang iisipin ng mga makakaalam. Naalala mo pa ba ako? Ako yung iwan mo. Ikakasal na sa babae, nakikipagharutan pa sa lalaki. Hi, mahal ko. Ano yan? Farewell sex bago matali? Hindi po sinabi sa akin, andito pala si Gabi sa Ilocos? Eto, pwede naman tayo mag-share. Sarap talaga ng empanada. Same taste. Pwedeng i-share. Alam mo, gaya ng pagmamahalan, hindi naman napipili ang kasarian. O sige, predetermine na yan pag nagkita ang sperm cell at egg cell. Pero science ba ang mamimili ng kung anong pakiramdam? Oo, siyansa ang dahilan ng tibok. Pero kahit kailan, hindi natin makokontrol ang tunog. Kapalaran ng pumili kung magiging babae ka o lalaki. Pero 'di ba? Tao ang gumagawa ng kapalaran. Eh di ikaw ang mamimili kung kanino ka nakalaan. Basta! Ang alam ko, high school pa lang tayo, meron na yung dalawang yan. Hindi nyo lang napapansin kasi hindi naman kayo kasing observant ko. Hindi talaga namin mapapansin yan kasi hindi naman kami malisyosang kagaya mo. Di kayo na ang matimtiman at kapaham-pahaman. Ibig mong sabihin, first year pa lang. Parang ganun. Pero talagang nahalata ko yan nung third year. Sa JS! Wala namang ibang babaeng sinayaw si Gabi kundi ikaw at ako. Tapos... Pinapasa sa akin ni Jex lahat ng gustong makipagsayaw sa kanya. Tapos diba, nagpalakpakan lahat nung... Nung sinayaw ni Jeg si Gabi. Akala ko biro lang yun. Sa inyo, oo. Pero sa kanila, totoo yun. Nag-flashback lahat yan kahapon. Nagtuturo ako sa mga students ko ng folk dance. Habang nagpo-folk dance kami, dumating ang dalawang pok-pok. Imbis nakapokus ako sa counting ng sayaw, na-distract na ako sa lambutsingan nila. Ganang-gana, para silang mga paru-parong bukid na lipad ng lipad. Ang mga pakpak, ang mga colorful wings nila, ayun, todo pagaspas. Hiyang-hiya ang mga diabetic sa tamis na mga ngiti nila. Para bang walang ibang tao sa paligid. Para silang nababalutan ng magic glitters ng unicorn na baby blue ang pakpak. Ang lambot-lambot nila. Para silang 3 araw pinakuluan sa sarili nilang love juices. Disney ang peg nila. Yung folk dance, ginawa nilang ball ni Cinderella. Pero hindi gaya ni Cinderella. Wala silang pakialam sa oras. Yung tinginan, yung yakapan, yung reaksyon nila, yung reaksyon ng mga tao, at yung reaksyon nila sa reaksyon ng mga tao. Walang pinag-iba yung nararamdaman nila at nararamdaman ko. Tuwang-tuwa sila, iritang-irita ako. Tapos, di ba kaming mga nag-HRM ang magkakasama noon? Si Ren kasi nag-eduk, si Marie naman nag-accountancy. Kaya kaming 3 na lang yung laging magkakasama. Alam nyo na! Kami ni Jegs, dito kami nag-OJT sa Ilocos. Si Gab naman sa Manila. May pera eh! Nag-develop si Jegs kay Raya. Sa Mr. and Miss HRM. Sakto, umuwi si Gabi, pinuntahan niya si Jegs. Ayun! Ano ngayon? Ayun, nakita niyang nag-iiyakan at nagyayikapan. Kinabukasan, pinuntahan naman ni Jeg si Gabi sa bahay nila. Wala. Ang sabi natin, sinubukan namin pigilan. Pero umalis na eh. Di ba naabutan niya pa sa kalsada yun? Oo, inabot niya ng kotse. Pero, hindi niya inabutan. Alam ko simula noon, hanggang sa nag-migrate na yung family ni Gabi sa Hawaii. Hindi niya na nalaman na nakipaghiwalay si Jex kay Ryan noon para sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ulit, pero pinutol niya lahat ng connection. Hindi na ulit umuwi. Hindi. One time, umuwi siya. Para ibenta yung bahay nila. Kaso, ang tagal na nun. Nagkabalikan na si Jegs at si Raya. Kalaunan, nag-propose ng kasal. Bakit pa siya bumalik? Di ba sabi niya pinapabalik ni Jegs?
bakit nga? Oh, dahil baka sila'y magpakasal. Alam mo, gulo yan. Eh, yun naman ang gusto nila noon pa eh. Gulo! Actually, bukod sa gulo, marami pa silang gusto dyan sa pa-date-date nila. Para silang gumaganti sa destiny. Noong unang panahon, nagtatagu-taguan sila, naghahabol-habulan sila, nagmamaang-maangan, nagbe-virgin-virginan. Ngayon, completely opposite. Yung hindi magtagpo-tagpo, sinundo. Yung hindi nagkikita, kitang-kita ang mga nasa mata. Nakita nila ang ipinilit nila noon. At hindi na sila papayag na hindi mangyari lahat right before their eyes. Kaya from hanapan to harapan. From iwasan to walang iwanan. From walang pansinan to walang katapusan. From always apart to together again. Sa kung paano sila kumilos, kung paano sila magsalita, imposible. Imposible. Imposibleng wala pang nangyari sa dalawang yan. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Mayroong nangyaring hindi mo alam. Ito'y isang lihim itinagong kay tagal. Muntik na kitang minahal. Di ko noon na kaya ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga'y tayong dalawa. Bawat tanong mo'y iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung ano ang nangyari. Damdamin ko sa'yo, hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip
Sana makapagdesisyon ka na. Ipagdadasal ko pa, bukas ng umaga, sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung pinapunta niya dito para tiyakin kung wala na siyang feelings o dahil meron pa. Hindi ko alam kung anong tumatakbo dyan sa utak ni Jegs. Sa utak ni Gabi, may expectations ba siya? Iniisip ba niya na yung binuo ni Raya at ni Jegs ng 5 taon, mahina kumpara sa buong buhay nilang binuo ni Jegs? Alam mo, delikado yan. Sa totoo lang, para silang tumatawid sa makitid na tulay sa ibabaw ng ilog na hindi nila alam kung gaano kalalim. Kung pareha silang babagsak, may maliligtas ba? Or, Raya, Gabi, naluludot. Sinong sasagipin ni Jegs? Bakit di na lang yung hayop na Jegs na yan yung malunod? Masyado ka naman. Namamang kasi daw ang ilog eh. Baka naman lahat sila marunong lumangoy. Wohoy! Mukhang masarap yan ah. Ano yan? Pengi. Ito. Egg vegetable salad. Puke-puke. Noodles with patola, Miss Wakon Kabatiti. Ayan na yan na yan! Pumili ka. Anong mas gusto mo? Poke-poke? Or kabatiti? Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kita